Sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero sorry nga, sabi po, nag-aaklas to. Meron daw pong hinihikayat ng pagka-aklas daw po si Pokis sa Sandatahang Almas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. So, galing si General Pokis. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Sir, ngayon ba sir, Kailan papakawalan po din yung siya kaso? after Magkano po ang bail? bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya sir after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, no? Yung mga documentary requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police, no? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una, violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pokis, ni General Pokis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa anong, di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan niyo ng kaso yung Natural. Oo. Administrative. Kung may kriminal, pati kriminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap at ipalipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Pokis? Ay, he is okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel. No? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life.
serving this country. May medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yon. Pero yung, siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting to sedition na kinakaharap po niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi, alam ninyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition. Pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 eh. Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi yung talagang pinilit lang eh. Hindi, tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro, nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon, may resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan. Wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant, ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Kasi December 5 yung warrant eh. But isa-serve mo kung kailan walang korte at long holiday. I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan ha. Style mo bulok yan eh. Okay. Thank you. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay, salamat. Judge advocate po. Judge advocate. Jago dati. General. Jago. Hindi, iba si siya Jago, si Larry Gadon, iba naman. Gago.